Hi everyone! Magandang umaga sa inyo. Happy weekends. First of all, maraming salamat po sa patuloy na nanonood sa Leluna Tarot. So for today, wala po muna tayong love reading. Okay? So, alamin natin, guys, what is your spiritual gift? Ano yung spiritual gift ninyo? Sa ating mga viewers, titingnan natin kung ano bang spiritual gift ang meron kayo. Guys, please note, pag sinabi natin spiritual gift is hindi naman ibig sabihin is parang magician na kayo or what, okay? Spiritual gift is like ano ba yung characteristic mo or yung amazing qualities mo, or parang sabihin na nga natin na totally literally na superpowers na ipinagkaloob sa'yo ng Diyos, na pinagkaloob sa'yo ng divine, pinagkaloob sa'yo ni Lord. Okay? So, titingnan natin. Okay? Kung ano bang spiritual gift ang meron ka. Okay. So, sa harapan nyo ngayon, meron tayong dalawang pile. So, we have pile number 1 and saka pile number 2. Okay. Titingnan natin, ano bang spiritual gift yung ibinigay sa'yo ni Lord. Okay, sa ating mga viewers. Pile number 1 and pile number 2. Okay. So, pili na kayo guys kung anong pile yung tumatawag ng pansin ninyo para makapag-start na tayo, okay? So, bibigyan ko kayo ng ilang segundo to pick your pile. Pile number 1, pile number 2. Okay, pili na kayo. Okay, so kung nakapili na kayo, kung anong pile yung sa tingin ninyong magre-resonate kayo, so mag-start na tayo kay pile number 1. Okay, so pile number 1. Curious ka ba? Ano bang spiritual gift na meron ka? Okay, sa mga pumili ng pile number 1, titingnan natin kung mag-deep dive tayo kung anong spiritual gift ang meron kay pile number 1 o sa mga pumili ng pile number 1. Okay. So, simulan muna natin, randomly simulan na lang muna natin kay work your light oracle cards natin. Okay, so tingnan natin. Pile number 1, anong spiritual gift ang meron ka? Ladies, okay. Double mission, channeling, and uplifting humanity. So, unang-una, okay, nakita ko sa mga pumili ng pile number 1, you have the gift of channeling. Okay. So, some of you have the gift of knowing. Okay. It's either a medium, okay, or you have the gift na pwedeng meron kang deja vu, okay, or nakakakita ka ng pwedeng mangyari, okay. Pwedeng yung iba sa inyo a psychologist, okay, can cure or uplift a person if this person is depressed, okay. You have the power to guide a person, so it could be a teacher, okay. So, sa card pa lang ng pile number 1 na unang lumabas sa ating work your light is you have a mission, okay? So,
kitang-kita dito na meron ka talagang mission sa mga pumili ng pile number 1. Okay. You have the power to uplift a person. So, magaling kang magsalita. Okay. You could be an air sign. Magaling kang magsalita. Magaling kang mediator. Okay. So, ikaw yung klase ng tao na kaya mong pagbatiin ang dalawang hindi magkasundo. Okay. Some of you, pile number 1. Okay. Motivational speaker. Okay. So, some of you say motivational speaker or teaching people. Okay. Yung may matututunan sila, yung may guide mo sila. You could be a humanitarian also. Okay. You could be in line with serving people. Okay. So, pwedeng sabihin natin, basta kumakausap ka ng tao. Okay, kumakausap ka ng tao, nasa crowd ka, or humaharap ka palagi sa tao. Okay. Okay, so, tarot card. King of Cups. A water sign. Okay. You could be a very sensitive person, so, nakaka-absorb ka din ng emotions ng tao. Alam mo kung ano yung nararamdaman ng person. Okay, you're a very empathic person, very emotional and a very sensitive person. Okay, so ano yung gift mo? Isa ka sa yung gift mo is you are a person na alam mo kung dahil sa nararamdaman mo kung ano yung feeling or emotions ng kausap mo. Okay, you know, okay, how to advise this person, okay, kung sino man yung nakakausap mo. Dahil sa nakakabasa ka ng emotions, it could be nakakabasa ka din ng aura, okay, nalalaman mo kung ano yung dapat mong sabihin dun sa person para at least gumaan yung pakiramdam niya. Okay, a very emotionally matured person, okay, and a very compassionate also. So, ikaw yung klase ng tao na magaling kang magbigay ng emotional support, okay. A very loving person also. So, pwedeng mahilig ka din sa, it could be you are a animal lover also, okay. Mapagmahal ka na kind of a person, okay. An old soul also. So, meron ako nakita pa number 1 na some of you is an old soul. Okay. Meron ako nakita sa inyo na some of you, pile number 1 is a medium also. Okay, so you can channel spirits or nakakapagbigay ka ng advice or sabihin nating messages. Okay, sa mga tao na nalulungkot, depressed, or sabihin natin nangangailangan ng comfort. Okay, could be an advisor also. Okay, sabi ko nga a psychologist, a counselor. Okay, some of you. Okay, a very loving person. Okay, next, a Queen of Swords, intelligent one. Queen of Swords is a Gemini, Aquarius, and Libra. Okay. Meron ako nakita dito na kita nyo guys you embody a King of Cups and a Queen of Swords. Okay, intelligent yet emotional person. Okay, you are quick in your word. So ka rin, fast-paced ka din na kind of a woman or a man. Okay, very intelligent and intellectual person. So you could be an advisor nga. Okay, a teacher, a tutor. Okay,
Um, you are very wise sa salita, okay. You're a very deep person then also. So, ikaw yung klase ng tao na malalim kang magsalita. Okay. Malalim kang mag-isip. An overthinker. Okay. So, magaling kang magsalita. Pile number 1. And I think that is a spiritual gift. Okay. Kasi, yung skills mo na yon, an empath, smart person, okay. Ikaw yung, meron ako nakikita na most of you is nakaka-receive ng downloads, okay. So, sabi ko nga meron kang gift of knowing, pile number 1. Okay. Matalino na person. Pluto, transformation. Okay, so, yun nga what is your spiritual gift? You have the power, or you have the skills, or you have the gift to transform a person, okay? Kaya mong mag-transform ng person through your guidance, okay? To motivate a person. Ano ka kaya mong mag-transform ng any person, kaya mong magpabago ng tao, okay. May nakikita kong ganon. Okay. You could be a Scorpio, a water sign nga, sabi ko nga. And meron ako nakita sa inyo na a very intuitive person also. Okay. Malakas ang intuition. Okay. Basta ang naririnig ko is knowing. Okay. You have the gift of knowing. Basta alam mo. Okay. Malakas ang intuition mo. Malakas ang kutob mo. Okay. Okay. So, tingnan pa natin. Tingnan ko lang yung candle natin. 10th house, reputation. Sabi ko sa inyo you could be a professional in the field of, sabi natin, medicine, psychologist, okay, attorney, it could be, attorney, diba? You have the authority sa person, okay? Ikaw yung klase ng person na inirerespeto ng mga tao. Pile number 1. Ikaw yung klase ng person na kilala ka ng tao kapag sinabi yung pangalan mo, nirerespeto ka nila. Ikaw yung klase ng tao na hindi mo kailangan na yung maging kamay na bakal para sundin ka ng tao kasi you have the authority, you have the power of authority sa person, okay? You have some kind of career, a very professional career. Sabi ko nga, some of you is a psychologist, a counselor, a doctor, okay, an attorney, okay, a judge, okay. Basta, something to do with uplifting people, okay, para mapabago ang isang tao, okay. So, tingnan pa natin. Meron kang last 2 cards which is an archetype card. So, tingnan pa natin. What is your spiritual gift? Oh. A trickster, okay. Light attribute of this card is a transcending convention, stuffiness, and predictable behavior. What I sense here, and the shadow attribute of this card is a manipulating others through duplicity. Okay, ang sabi ko nga sa inyo, pile number 1, you have the power to predict. Okay, a knowing. Okay, you can predict someone. Okay, you know.
ikaw yung klase ng tao na kapag ka nakita mo yung person, though hindi mo pa siya masyadong kilala, you know kung anong ugali. Okay? Marunong kang bumasa ng tao. Marunong kang mag-predict ng behavior. Okay? You can sway people, pile number 1, by words or by something na basta away. You can sway people by words kasi nga you have the authority. Okay? Ginagalang ka. Nire-respeto ka ng tao. Okay? And some of you, ang advice sa inyo is you can't manipulate others if you want to, pero naniniwala ako na if you have the spiritual gift, you need to do it or you used it on a good, okay, to uplift, okay, uplift humanity. Okay, naniniwala ako kung ano man yung gift na ibinigay sa'yo, ibinigay yun sa'yo for a purpose. Okay, so yun ang nakikita ko dito. To predict, you can predict a person, you can read a person. Okay, alam mo kung anong sasabihin mo, alam mo kung paano i-guide ang isang person, alam mo kung paano mapagbago ang isang person, you can sway a person. Okay, magaling kang magsalita, and a very empath and an emotional person also. So magaling kang kumuha ng loob ng tao, pile number 1. Okay, last card, Liberator. Freeing yourself and others from outmoded belief, releasing negative thought patterns. I'm telling you, pile number 1, magaling kang kumuha ng loob ng tao. Magaling kang mang-sway ng tao para umayon sa'yo, okay? Para sumunod sa'yo, okay? Liberate, okay? Meron kang power, kaya mong baguhin ang knowledge or yung pinaniniwalaan ng every person. Okay, the outmoded belief. Guys, kung sino man yung pumili ng pile number 1, ang maia-advise ko lang sa iyo is use your gift on helping people. Okay, kasi nga you have the power of the communication. You're a very intelligent person. Alam mo kung anong sasabihin mo sa tao para makuha mo yung kalooban. Okay, para makuha mo kung yung loob ng tao at para yung trust makuha mo din. People respect and trust you, your words. Okay, meron kang power over people. Okay, so used it on a good, okay, to uplift person, to help people na nangangailangan ng guidance. Okay, so pile number 1, this is your spiritual gift, and I hope nag-resonate sa'yo yung reading natin. Okay, so maraming salamat sa panonood ng ating short reading for today, pile number 1. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe, okay, sa ating YouTube, and like and leave a comment kung nag-resonate ba sa'yo itong reading natin about your spiritual gift. Okay, so guys, kung mapapansin nyo po, ang ating video is meron ng ads. So, maraming salamat po. Okay? Nasa inyo po kung i-skip nyo po yung ads, pero yung ads po, yung magiging proceed po ng ads natin is para po ma-enhance pa po natin and maibili pa po natin ng mga new decks of cards na magagamit natin sa ating reading. Okay, so maraming salamat po. Pile number 1, pupunta na ako kay pile number 2. Maraming salamat sa panunood. Bye! Hi, pile number 2.
So, kung ang napili mo is pile number 2, so tingnan natin. What is your spiritual gift? Ano ang spiritual gift mo, pile number 2? So, titingnan natin kung ano yung gift na meron ka to help people. Okay? So, mix of oracle card and some tarot card ito, pile number 2. So, start na tayo agad. Okay? The ever-unfolding rose, crack open. It's happening for you, not to you. Okay. What I sense here on your first card, pile number 2, is nasa process ka ngayon na ma-recognize mo kung ano yung spiritual gift mo or yung gift na ibinigay sa'yo. So, you are blooming right now, okay? You are like a rose, okay? Unfolding. So, you are like an onion na napakaraming layer, okay? So, meron ako nakikita dito na some of you, pile number 2, is ngayon pa lang na-discover yung spiritual gift ninyo na, ay, may gift pala ako ng ganito. Okay? You are blooming, okay? Right now. And it is happening for you. Okay? Kung ano man yung nadidiscover mo sa sarili mo ngayon na gift is para sa'yo talaga yun. Okay? Meron din ako nakita dito na you're a very beautiful person, pile number 2. Okay? Meron ako nakita dito na pile number 2, you have the power or what is your gift is para maipakita sa lahat kung gaano kaganda ang mundo. Okay. Kung gaano kaganda mabuhay. Okay. So, like pile number 1, you have the power to uplift the mood of every person na nakakasalamuha mo. Okay, some of you, pile number 2. Tarot cards. 4 of Swords. Air sign. Okay. Gemini, Libra, Aquarius. So, you have the power of healing. Okay. So, meron ako nakita dito na some of you could be a doctor also, okay? And meron ako nakikita na yung iba sa inyo, pile number 2, is a very sensitive person din. Kumbaga, mabilis kayong madrain. Okay? Mabilis madrain yung energy ninyo. Okay? An overthinker also na person. So, ano kayo, parang hindi natutulog yung mind niyo, so isip din ng isip. Okay, worried. Okay, so tingnan pa natin. King of Pentacles, Earth sign, Virgo, Capricorn, Taurus. Okay. What I sense here is a very overthinker talaga na person. So, mahilig mag-isip to. Maraming worries, okay? Ano ka siguro? You are a very helpful person. Kung masculine ka, ano ka, maybe you have the power of wealth, okay? Magaling ka, siguro ikaw yung parang jack of all trades, okay? So, magaling ka financially. Magaling kang, mahilig kang tumulong sa tao, okay? Charitable person also. Nasa ano ko nasa ano ka ngayon ng buhay mo na you are awakening. So, nasa process ka ng awakening. Yung iba sa inyo, pile number 2. Okay. Ano pa natin? 7th house, relating.
Hmm. Sabi ko na nga eh, you are ano eh, paano ko ba sabihin to? Mabilis kang madrain. Mabilis kang madrain. You can, ano din, you can sense din sa paligid. Marunong ka din magbasa ng aura sa paligid. Okay? A very balanced person. Okay? So, ano ka, ayaw mo ng mga injustice. Okay? So, a very good friend. Oh, some of you, pile number 2, you have a pure heart, okay? So, meron ako nakita sa inyo na maybe you are a charitable person, okay? You have a pure heart. Number 7 is a spiritual number, okay? So, you could be a spiritual person also, pile number 2. Kung napapansin ninyo, ha, this card has a gate, okay? So, meron siyang gate. So, it could be right now, you are, sabi ko nga, natutuklasan mo pa lang kung ano, yung spiritual gift na meron ka. Okay? So, as of now, siguro, hindi ka pa aware na you have the spiritual gift na tinatawag. Okay? Kasi, kung makikita mo, yung gate is closed pa. Okay. So, it could be, ano ka pa, kumbaga nilalabanan mo pa kung ano yung gift na meron ka. Okay. Sabi ko nga, you could be in the process of healing right now. Okay. Nasa process ka ng awakening. Okay. Spiritual awakening. Okay. Specifically. You are balancing your emotions, okay, your heart. You are some kind of a process pa as of now. Yun ang nakikita ko, pile number 2. So, tingnan natin. 5th house, passion. Some of mga pumili ng pile number 2 is a artist, okay, a creative person, okay, a passionate person, okay, a childlike person. Kung makikita ninyo, papakita ko lang sa inyo. Pile number 2, okay. On this card, you will see the flower, diba? Makikita mo yung bulaklak. So, on the 5th house, there is a flower again, okay. Okay? So, you are blooming pa right now, okay? And then, dito sa may 7th house, you can see a flower also. So, you are blooming pa, okay? Nasa process ka pa ng knowing your spiritual power, okay? Pwedeng some of you, pile number 2, is dumaan sa heartbreak, and yun yung naging dahilan ng spiritual awakening mo. Okay. Yung iba sa inyo, naramdaman ko na may pinagdaanan na depression. Okay. And yun yung sanhe kaya ka nagkaroon ng spiritual awakening. Kaya na-awakened ang power or yung gift mo. Some of you has the power to entertain people, okay? You could be a content creator also, pile number 2. Okay, so tingnan pa natin. Meron kang 2 card, ang archetype cards natin, so tingnan natin. Ano ba yung spiritual gift ng mga pumili ng pile number 2? Priest. Facilitate spiritual commitment, serve as a channel of spiritual energy.
Shadow attribute, violate the trust of your spiritual community, seduced by your own spiritual role. Okay. Sabi ko nga sa inyo guys, you are on the process of, confused ka ngayon You are on the process of confusion pa, okay? Siguro ko yung kind of a person na may mga nararamdaman ka na sa sarili mo, pero nag-hesitate ka. Na, I don't know maybe you're a religious person. Okay, a priest, okay, or some kind of a religious person na yung about sa mga spiritual matter or yung mga ganito is parang hindi ka pa open to talk about it, okay? So, siguro hindi ka naniniwala sa mga reading na ganito or some of you, file number 2. So, may nakikita akong ganon. Okay? You violate the trust. Okay? So, hindi ka nga naniniwala. You are not trusting on your spiritual gift na meron ka. You are doubting. Siguro, you are a very irrational, sabihin natin irrational or a very logical person also. Okay? Meron akong narinig na atheist. Ano nga ba yun? Ano nga bang tawag doon sa mga person na parang hindi naniniwala kay God? Guys, please comment below anong tawag doon. Atheist yata yun. Kung yung may narinig akong atheist. Sorry guys kung mali yung pronunciation ko. Pero meron ako nakitang ganon. Na you are not trusting. Okay. You are questioning yourself. Siguro you are on the process of nag-aano ka pa na nagbabasa-basa ka pa online or nagre-read ka ng book about spirituality. Okay. Okay. Tingnan pa natin. Last card. Sorry. Child divine. Innocence. Sinabi ko. Childlike, di ba? Sinabi ko kanina yon. You have a, sabihin na natin parang a child energy. Okay. Innocence, purity, redemption suggests a special connection with the divine. Okay, so some of you is meron ako dito mga nakikitang young at age, okay? Inosente. Okay, so it could be inosente ka pa nga Hindi mo alam pa yung about spirituality, spiritual gift, okay? A very pure person. Hindi mo namamalayan na meron ka na palang spiritual gift. Okay, spiritual gift na pala ang tawag doon. Okay? And you have a special connection with the divine also. So, hindi mo nga namamalayan na gift na pala yun. Kasi nga, you are on the process of negotiating or parang knowing yourself. Siguro ngayon mo palang nalalaman na ay, ganito pala ako. Ay, ganyan pala ako. Okay? So, yun yung nakikita ko. Okay? You are negotiating pa. So, you are on the process of confused ka pa. Okay? Pero meron ako nakikita dito na some of you paano ko ba sabihin to? Some of you can heal also, Hindi mo namamalayan. You have the power of a healing true love. Okay. Meron din ako nakatito na some of you is a counselor. File number 2, meron ako nakita na you have a pure heart, kaya sometimes nasasaktan ka kasi you are a very pure person, an innocent person. Okay.
hindi ka swerte, meron ako nakita sa inyo, yung iba sa inyo, lagi nasasaktan sa relationship, okay? Lagi kayong, laging kung hindi failed yung relationship nyo, some of you is laging nasasaktan nga sa, yung heart ninyo. Okay. A very passionate person may nakita ako. Okay. A childlike person. You are blooming right now. Ha? Okay. Meron akong narinig na, guys, kung hindi man, or kung nag-a-against man sa inyo ang isang environment, o kung nasa saan man kayo ngayon, hindi kayo para doon. Okay. Kasi parang ganito lang yan. Bigyan kita ng example. Try mong itanim yung bulaklak sa desierto. Sa tingin mo magbubloom yung flower? Hindi, 'di ba? Pero ilipat mo ng environment yung flower. Itanim mo siya kung saan mataba yung lupa, okay. Yung walang mga damo, okay, na po pwedeng umagaw nung, alam mo yon, nung pataba sa lupa para hindi mag-bloom yung flower. Parang ganun, guys. Okay, you are in the process. Wala ka lang siguro sa tamang environment right now. Okay. Kaya kaya lagi ka nasasaktan. Hindi mo pa mahanap kung ano yung pathway mo talaga. Pero wag kang maglala kasi you're in the process of opening up. Okay. You are in the process of blooming. You are in the process of cracking open. Okay, so unti-unti ka nang nag-o-open ngayon. Okay. Basta nasa tamang environment ka, pile number 2. Okay, sana naintindihan mo kung ano yung ibig kong sabihin. Okay, so kung hindi man nag-work out yung partnership, yung marriage, yung best friend, or yung kung ano man yung hindi nag-work out sa buhay mo, ibig sabihin, hindi ka para doon. Okay? Hindi ka para doon. Hindi ka mag-grow doon. Okay? So, it could be kaya ka nasa spiritual awakening right now is kasi nga, ganun kasi yun. Kapag hindi ka para doon, aalisin ka doon. Okay? Kung saan ka nandoon ngayon. Siguro masyado ka naging komportable and hindi mo nakikita yung purpose mo. Okay? So, I hope nag-resonate sa'yo to, pile number 2, okay? So, you have the pure heart, power of a heart, okay? So, it could be, you have the gift of healing someone through love, okay? Pero, ang kapalit nun, sasaktan ka, okay? So, ano pa lang, yung iba sa inyo ha, kasi kapag ka nasa spiritual awakening ka, yung iba nagkakaroon ng sakit. Okay? Nagkakaroon ng sakit. Kaya, please take care of yourself, pile number 2. Okay, kung meron ka mang sakit right now. Okay, so, ito lang guys yung reading mo, pile number 2. Subscribe ka na, like ka na, and comment kung hindi ka pa nakapag-comment. Show some love, sabihin mo kung nag-resonate sa'yo to. Okay, pasensya na kayo kung wala akong masyadong nasabing gift or special gift kay pile number 2 kasi nga, you are in the process of blooming pa. Okay. Okay. So, thank you so much, pile number 2. Maraming salamat. Okay. So, kung hindi man nag-resonate sa ito, pwede kang bumalik kay pile number 1. Baka may message ka doon. Okay? So, thank you so much, pile number 2. Bye!